ngayon sa kalsada, sa mga taniman ng mga palay, sapagat ito'y ibinuwal talaga sa napakalakas na hangin kaya wala pa rin supply ng kuryente sa naturang lugar kahit na ang signal ng telepono ay wala din. May 12 school buildings ang partially damaged din. Isa dito ay sa private school at nasa may 12 milyong piso daw ang halaga ng pinsala sa mga eskwelahan sa bayan ng Dinalungan. At sa agrikultura, hindi pa nila masabi kung magkano ang pinsala na tinamo dahil ongoing pa ang assessment. Nasa may 27 pamilya din ang dinala sa Dinalungan Central School habang yung iba naman o itong 27 pamilyang ito binubuo ng 135 katao. Ang kagandahan dito, wala pang nare-report ng mga nasaktan o nasawi sa bayan ng Dinalungan. Ngayon, ang sinusubukan namang makakuha na impormasyon ng Aurora PDRRMO ay ang sitwasyon naman sa bayan ng Kasiguran. Kaya nakikiusap sila doon sa mga taga Dinalungan na kung po pwede ay masilip ang sitwasyon sa bayan ng Kasiguran na katabing bayan din lamang dahil wala pa talaga silang makontak sa bayan ng Kasiguran. Dennis, yes. gaano ba kalakas yung maximum winds diyan na tumama sa Kasiguran? Okay. Dito sa Baler, dito namin naramdaman yung si Bagyong Labuyo. Talagang kung ilalarawan ko, yung mga pinto, yung mga bubong ay talagang inililipad, iwiawas-iwas nitong si Labuyo at yung lakas, yung tunog ng hangin, akala mo may napakalaking pusa na umiiyak Manong Ted sa sobrang lakas ng hangin. Oo nga, hindi kasi nga I'm trying to find out kung ano yung advice bago maglandfall yung bagyo kasi 165 yung maximum sustained winds. Alam ko bumaba pa yan Manong Ted nung bumaba pa, mas mataas pa dyan bago maglandfall dito sa Kasiguran na Aurora, mas mataas pa. Sa 165 kasi kung yan ay 165 kilometers per hour, tataas pa yan yung kanyang alam mo yan, yung gustiness, no? Yung parang nung Pablo, if you recall, no? Meron siyang mga 180 pero yung kanyang gustiness umabot ng 220 na kilometro per ora, no? Kung ganyan kalakas, nakapag-advise ba ng mas maaga-aga ang NDRRMC kasi yun na naging fault nung una sa Pablo, ha? Dito sa Aurora PDRRMO, maaga pa lang inabisuhan na nila yung mga local officials doon na magsagawa na agad ng paglikas. Kaso, Manong Ted, ang problema, itong mga nilikasan, katulad itong municipal covered court, yung barangay hall, yung mga eskwelahan, ay bumagsak din, napinsala din nitong si Bagyong Labuyo dahil sa lakas ng hangin. Okay, sige. So keep us posted, Dennis, sa inyong pagtungo. So ang pinakatinamaan ng mata ng bagyo, hindi yung Baler. Hindi itong Baler. Mula Baler patungong Kasiguran at Dinalungan, mga 5 hanggang 8 oras daw ang biyahe. So possibly matagal pa daw doon kasi madaming landslide at mahihirapang makapasok sa natura.